sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, isang tulog na lang at ilalabas na ang mga pailaw at pampaingay bilang salubong sa bagong taon. At ang ilang tindahan na paputok sa Bocaue, Bulacan, target daw na maubos ang mga paninda ngayong gabi. Saksi live, si Nico Wahe. Nico, kamusta ang bentahan? Pia, paputok is life talaga dito sa Bocaue, Bulacan dahil yung bentahan ng paputok ngayong araw lang ay dumami dahil isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon ay gusto raw magpaputok talaga ng marami nating mga kababayan. Sabay sa paglubog ng araw at pagtila ng ulan ay ang pagdagsa ng mas maraming customer na bumibili ng paputok dito sa fireworks capital of the Philippines, Bocaue, Bulacan. Si Kervin dumayo pa mula Pasig para bumili ng paputok. Ilang taon na raw kasi silang hindi nagpapaputok. 5 taon na nakalipas. Muling paputok namin. Wala lang, medyo mataas na presyo eh. Hindi kagaya noon, mas mababa pa. Ngayong mga nakaraan taon, mas mahal daw. Sinek muna nga raw nila ang presyo bago bumili. Example, itong Quickies. Yung special, umaabot ng 18 pesos isa. Ngayon, 12 pesos na lang siya. Special na yon. 2,500 pesos daw ang budget niya sa paputok. Si JC naman na taga-Giginto, 10,000 pesos ang budget ngayong taon para sa paputok. Nag-ikot-ikot nga raw siya muna para makakita ng tindahan na may pinakamurang benta. Tradisyon na raw sa pamilya nila magpaputok, kaya hindi raw ito pwedeng mawala sa pagdiriwang nila ng New Year. Ang paniniwala kasi na every time na nag-iingay kami tuwing kada bagong taon, mas lalo yung swerte dumadali sa ano. Ayon sa ilang tindera, mas marami raw ang mga namili nung nakaraang taon. Pero baka raw dahil umulan ngayong araw. Pero ang sigurado raw, ubusin na ngayon mami ang gabi. Possible maubos na. Wala bukas, magpapaputok na lang din kami. sa dami ng paputok sa Bocaue, may ibang option naman na tinitinda ang ilan para raw mas ligtas sa pagsalubong ng 2025. Gaya ng torotot at kahoy na baril-barilan. Ligtas po to, sir. Wala pong bahala. Hindi po nakakatakot ng Sa kabila naman ng pagbabawal sa boga, marami pa rin na nakukumpiska nito. Gaya sa Old Balara, Quezon City na nauwi pa sa habulan ng pagsasaway ng barangay sa mga bata. Hindi nabutan ng mga bata pero nakuha ang boga. Nagulat din kami sa barangay na halos 1,000% ang itinaas ng nakumpiska namin boga ngayon. Yes, last year. At tila mas napaaga raw ang paggamit ng mga bata sa boga. Dati po, nakakakumpiska tayo ng boga bago magbagong taon. Ito, wala pang Pasko, unang linggo pa lang ng Disyembre, marami na tayong nakukuhang boga. Kanina muling pinaalalahanan ng barangay ang mga magulang lalo't mahigpit ang kanilang patakaran sa mga mahuhuling nagpapaputok ng boga. Okay yun, kasi maganda yun, kasi pag matapos yung Pasko, bagong taon, walang aksidente nga nangyayari. Pia, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy yung pagdating ng mga mamimili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan. At ayon sa ilang nagtitinda ay may ilang klase ng paputok na paubos na yung supply or kaunti na lang. Gaya ng Quickies at saka yung sawa at maging yung mga pampailaw na pambata. Pero sa mga gustong humabol, bukas naman daw sila 24 oras. At live mula rito sa Bocaue, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinaghahandaan na po ang medianoche bukas bago magpalit ang taon. Pero ang mga pinaniniwalaang pampaswerteng prutas at pansahog na gulay, tila naman nakakabutas ng bulsa ang presyo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Binibiling pampaswerte raw sa bagong taon ang mga bilog na prutas. Pero kasama ang mga ito sa mga nagtaas ang presyo sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Nagmahal daw kasi ang benta ng mga supplier. Si Cherry Pablo, halos 800 pesos ang nagastos para sa 12 klase ng prutas, alinsunod sa paniniwala. Pwede naman isa-isa, ma'am. At least may lang sa mesa, ma'am. Alam natin na mahal, ma'am. Kaso lang, talagang kakayanin natin kasi salubungin natin ng bagong taon. Mabenta pa rin po ba kahit tumaas? Tumal nga po ngayon. At 30 na po, wala pa. Ewan lang po bukas, baka po bukas mabili na po. Mabenta raw ang gold coins na tsokolate. 20 pesos yan kada supot
na may 10 piraso. Kailangan pa ng mga tao, siguro baka sakalang gumanda ang buhay nila sa 2025. Ang karne ng baboy, nagmahal ng 35 pesos kada kilo. Ang mabenta ngayon pata. Kasi ang pata, pag nilis yung kawali, bubutok. Ganun din ang liempo. Ano po yung pamahiin pa pag pumuputok? Siyempre, pag bubutok, siyempre, ibig sabihin masagana. Kahit medya-noche na bukas, matumal pa raw ang bentahan sa Kamuning Market. 320 pesos kada kilo ang pinakamurang karne ng baboy roon. Mahina kung kumpara mo ng mga nakaraang taon. Mga 60% to 70% ang wala. Nakakabutas bulsa ang presyo ng ilang mga gulay. Kaya pa konti-konti ng bili ang ilang mamimili. Maraming mga mamimili ang nagugulat sa presyo ng ilang gulay ngayon. Halimbawa, itong bell pepper, 850 pesos ang isang kilo. Ang kamatis na laging sinasama sa mga ulam natin, essential sa panggisa, 300 pesos kada kilo. At ang sili, 1,300 pesos ang isang kilo. Kung gusto mo makatipid, yung supot na ganito, 20 pesos. Nagulat ka ba doon sa presyo? Medyo. Pero ina-expect ko na kasi holiday talagang mataas. Kaso para dito, 480 na, 'di ba? Wala pa yung mismong main pangsahog pa lang. May mga namimili na rin kanina sa Laloma. Kahit bukas pa inaasahan ang dagsa ng mga mamimili. Para makatipid, ulo ng baboy ang binili ni Julie. Baka kasi bukas wala nang mabili. Kasi para sa kinabukasan, pwede mo siyang ilitsyon paksiw. Ang litsyon ito, nagtaas ng 1,000 hanggang 1,500 pesos kada baboy. Pero fully booked na sila para sa bagong taon. Mabili pa rin, ma'am. Tradisyon na kasi ng Pilipino yun na may lechon sa pagkainan. Kahit na walang pera, sabi walang pera, pero pagdating na nilalabas ang pera. Pero babala nila sa mga customer, huwag basta-basta magtitiwala, lalo na sa mga online seller. Kasi maraming scam. Kahapon po na lumapit yung isang customer, bali nag-deposit sila through GCash. Tapos nung kino-confirm na po na hindi na po makontak yung seller. Bago matapos ang taon bukas, may pahabol namang rollback ang mga kumpanya ng langis. Tig 30 centavos ang tapya sa presyo sa kada litro ng diesel at gasolina. 90 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Halos 200 bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang navito sa pinirmahang 2025 national budget ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nanatili ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP o ayuda para sa kapos ang kita. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang pinirmahang 2025 General Appropriations Act o pambansang budget para sa susunod na taon, 6.326 trilyon. Mas mababa ng 26 bilyon sa inaprobahang budget ang Bicameral Committee ng Senado at Kamara. Vinito kasi o hindi naprobahan ng Pangulo ang 26 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH na idinagdag ng Kongreso sa ipinasa nilang bersyon. Gayon din ang 168 billion naman na bahagi ng unprogrammed appropriations. After an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Sa pagtapyas ng pondo ng DPWH, mas malinaw na raw ngayon na pinakamalaki ang alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon ayon sa palasyo. Isa kasi ito sa mga puna sa ipinasang budget ng BICAM. Nalabag ito sa konstitusyon na nagsasabing dapat pinakamalaki ang budget para sa edukasyon. Sa isinabatas sa 6.326 trillion budget, 1.055 trillion o 16.69% ang para sa edukasyon, kasama ang pondo ng CHED, TESDA, mga state universities and colleges, at maging bahagi ng pondo para sa taas sahod ng mga guro at pagpapagawa ng mga classroom. May natapyas sa mahigit 10 billion pesos para sa computerization program ng DepEd at hindi na rin naibalik. Pero sabi ng DBM, isa ito sa prioridad sa paglalaanan ng pondo sa ilalim ng mga unprogrammed appropriations. As long as meron tayong additional revenue from the DOF,
we can actually augment or increase the budget of DepEd, specifically for computerization. 1.007 trilyon o 15.93% ang pinal na budget para sa DPWH. The projects that had been vetoed are actually some of the projects that we consider that are not totally supportive to the 8-point socioeconomic agenda of the government, of this administration. And besides, I think many of these projects are projects that need to be scrutinized and ready for implementation. These are some of the projects are not ready for implementation. Hindi na binito pero hinigpitan ng mga kondisyon sa paglalabas ng pondo para sa kontrobersyal na pondo ng AKAP o ayuda para sa kapusang kita na sakop ng DSWD, DOLE at NEDA na pinondohan ng 26 billion pesos. Binabatikos ito dahil hindi naman daw dapat dumaan sa mga kongresistang ayuda at magagamit lamang daw itong pork barrel nila. Kanino ba talaga mapupunta itong akap na ito? Yung serbisyo, dapat ay dagdag na sahod sa halip na sinasabi nila na madadagdagan ng ayuda yung mga workers. We can check that. Those people who notice that, they can complain. And then we will go to investigate. See, we cannot just, our law presumes good faith in everyone. All actions in good faith. Kung may bad faith kayo, that's when you come now. Yung kayong media or kayong mga tao na aggrieved. Bukod sa AKAP, may 11 iba pang proyektong hihigpitan ang pagpapatupad. Ang zero subsidy sa PhilHealth na isa rin sa mga binatikos sa ipinasang budget ng BICAM, hindi na naibalik at nananatiling zero. Pero wala raw dapat ipagalala dahil hindi lang tuloy, kundi palalawakin pa raw ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno. Congress did that. Because the budget for the corporate operating budget of PhilHealth is sufficient. So they have reserve funds of roughly 280 billion. We in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that we spend that budget better. Maybe we should concentrate on the top 10 illnesses. I don't think you have to increase 9,000 case rates. Tumaas naman ng 5.2 billion pesos ang budget ng Office of the President. Pero ito raw ay para sa pagsisimula ng paghahanda para sa pag-host ng ASEAN Summit ng Pilipinas sa 2026. Ang paglagda sa budget, sinibayan ng kilos protesta. Ayon sa Makabayan Block, dapat anila binito ito ng buo. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Kung magbibito ka lang ng ilang line items, ang kailangan niya ay repaso. Dapat na ginawa, ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ang mga pondo para sa serbisyong pampubliko at hindi para sa patronage, politics at pork barrel. Ang palasyo kumpiyansa raw sa budget na pinirmahan ng Pangulo. Pero aminadong hindi mapipigilan ang mga batikos dito. We are confident but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter, who might still find this present budget as approved worthy of the challenge. Sabi ni Senate President Chis Escudero, bagamat tatagalan, ang mahalagay na pirmahan ng 2025 GAA bago matapos ang taon para hindi magkaroon ng reenacted budget. Ngayong pasado na anya ang budget, dapat maipatupad agad ang mga programa ng gobyerno. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, kinakatawan ng budget ang komitment ng Pangulo at ng Kongreso na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.